Sa Maynila pa rin, nagsagawa ng declogging operation sa Taft Avenue. Hindi pa rin kasi humuhupa ang baha roon. At para sa update live na magbabalita mula sa Maynila, si Mobile Journal Denise Valdesancho. Denise, gaano ba kataas ang baha dyan? Karil, mas bumuti na nga ang panahon ngayon dito sa Maynila sa ngayon, pero tuloy-tuloy pa rin yan at gutter deep pa rin ang baha dito sa kahabaan ng Taft Avenue. Kaya naman tuloy-tuloy din ang declogging operation sa kahabaan ng Taft Avenue. Kanina, bumisita ulit si Manila Mayor Isko Moreno dito para inspeksyonin ang declogging operations kasama ang ilang officials mula engineering, public works and disaster response agencies. Ayon sa alkalde, passable ang majority ng mga kalsada sa Maynila. Upang maibsan ang issue ng pagbaha, isa ang declogging sa ginagawang paraan ng LGU dahil sa mga baradong drainage na puno ng buhangin, burak maging mga parte ng kotse. Kung long-term solution ng pag-uusapan, tinawag ng alkalde ang atensyon ng ibang ahensya upang makipagtulungan sa local government unit para sa drainage master plan. Pero paalala niya, this will not happen over time. Kanina lang din sumilip tayo sa HJ Atienza Elementary School Port area na pansamantalang naging evacuation site para sa 190 families o 818 individuals. Tila assist na yan taon-taon ng mga residente dahil nga sila ang madalas maapektuhan ng pagbaha dahil sa pinagsamang malakas na pag-ulan at high tide. Umaabot daw yan hanggang tuhod, minsan nilagpas pa nga. Kaya ang pinag-aalala ng mga residente nito ay yung pasukin ng baha yung mga bahay nila, lalo na sa mga hindi kataasan ang bahay. Cheryl, as of July 23, 10 a.m. dito sa buong Maynila, 14 evacuation sites ang pansamantalang tinutuluyan ng 700 pamilya o 2,400 individual. Cheryl. Maraming salamat, Mobile Journal Denise Valdesancho.